Nasabi ni Coach Tim Cone na kayang-kaya ng mga young Ganso players natin sa Gilas na gawing powerhouse team ang ating national basketball team sa FIBA Asia. Gilas vs Guam Game 1 sa first window, home court ng kalaban at bakbakan na nga. First time na makakalaban ng Guam ang team ng Gilas, excited sila sa experience na ito at in fairness nga rin sa team ng Guam, nag-i-improve sila sa larangan ng basketball. Umaabot na sila sa FIBA World Cup Asian Qualifiers na kung saan isa ito sa nagpapakita ng kanilang improvement at naitala na rin nila ang kanilang unang panalo sa FIBA Asia Cup. At pagdating sa improvement nila sa larangan ng basketball, meron rin ang team ng Guam. Yun nga lang, talaga namang mas malakas pa rin ang Gilas sa ngayon dahil nasa level ng New Zealand ang level ng Gilas kapag kumpleto ang kanilang mga players o line-up, at ilang ulit na rin o sunod-sunod na rin nilang ipinaiyak ang ilan sa mga powerhouse teams dito sa FIBA Asia kagaya ng China, mapa Asian Games man yan o sa FIBA World Cup mismo. Makikita natin ang mas pinalakas pa na Gilas sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Yung inaasam lang natin noon o wish natin na maging local si QMB ay natupad na, at ito ang unang laro niya sa FIBA at para sa Gilas team. Kapag gamay na ni QMB ang sistema, nasulit niya ang ensayo, malaki ang chance na baka maghalimaw ang kanyang laro laban sa team ng Guam. Kuya Japet at Junmar, sila pa rin ang mentor at nakaalalay sa mga mas batang bigs natin na sina AJ Edo, Kai at QMB. Meron pa rin silang maibabahagi ng mga advices sa mga young bigs natin. Maliwanag ang goal ng Gilas at ni Coach Tim Cone ang makuha ang dalawang panalo ngayong first window at dalawang beses nilang makakalaban ang team ng Guam, at alam ng Gilas na crucial ang 2 wins na ito. Kailangan nilang maipanalo dahil magbibigay ito ng assurance sa rank 3 position, at alam naman natin na malakas ang New Zealand at Australia na susunod na nating makakalaban sa 3rd at 4th window ng group stage sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Tapos hindi pa tayo ganun kasigurado kung palaging healthy ang mga players natin sa kada window o lahat ay available para sa ating national basketball team, at palaging nandyan ang unpredictable na injury. Kahit sino sa ating mga players ay posibleng tamaan basta naglalaro ang mga ito sa hard court. Sa team naman tayo ng Guam, mas mahihirapan sila laban sa team ng New Zealand at Australia, kaya ang laglagan match talaga ay sa pagitan ng Guam at Gilas. Isa sa kanila ang mapupunta sa rank 4 o yung pinakalas sa standings sa kanilang grupo na siya namang mai-eliminate kaagad sa group phase bago ang cross matches. Ang goal nga lang ng Gilas sa group phase ay makasigurado ng pwesto na aabot sa cross matches. Bonus na lamang kapag nakaisa o dalawa tayong panalo laban sa team ng New Zealand o Australia. Posible pa na sa top 2 tayo babagsak kapag nakaisa nga tayo laban sa team ng New Zealand, at malinis naman ang record ng Australia. Top 2 spot possible para sa Gilas team. Isa sa senaryo na target natin, pero sa ngayon ang focus talaga natin ay ang laro ng Gilas laban sa team ng Guam at ang makuha ang dalawang panalo. Naniniwala nga tayo sa pahayag ni Coach Tim Cone na kaya ng mga young guns natin sa Gilas na gawin niyang powerhouse team ang ating national basketball team sa FIBA Asia. Kung titignan nga naman natin at magsisimula tayo sa mga bigs, nandyan si Kai Sotto. Alam na natin ang impact ni Kai sa loob ng paint, at Ange Kwame na going for local status na next year. Meron pa tayong AJ Edo at QMB sa ngayon, at kaya pa ni Junmar ng 5 years sa Gilas. Ang 5 rotation ng mga bigs na ito ang magbibigay ng lakas sa loob ng paint para sa Gilas team. Maging ang China na sagad na ang tangkad ay mapapakamot rin sa lineup na ito ng Gilas ngayon. Mahihirapan rin sila sa loob ng paint. Hindi na ito ang Gilas na halos Junmar at Japet lamang. Noon ang 16 players nagpapalitan at nagsasabay sa loob ng paint. May upgrade na ang lineup natin. Malalaking gunners natin nandyan sina KQ, Dwight Ramos, Carl Tamayo na kapag nag-init ang 3-point shooting ay tuloy-tuloy na nga rin ito. Mahirap na silang mapigilan at ilang ulit na natin itong nakita sa kanilang laro, lalong-lalo na sa KBL at Japan B1 B-League. Hindi naman magpapahuli ang mga local players natin sa ating liga. Palaban pa rin sila sa international competition. May di kalibreng laro ang mga local players natin na galing nga rin sa PBA.